2 oras na mas maagang nagsimula ang traslasyon ngayong taon. Sa dami ng mga deboto na iba pa ang direksyon sa unang larga ng andas at kinailangan pa itong imaniobra. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad at sa ilang mga lugar may mga sniper pa. May report si Ivan Mayrina. Pasado 1:00 ng hapon, ganito ang itsura ng Jones Bridge sa pagdaan ng andas. Mistula mga langgam ng mga debotong gusto makalapit sa itim na Nazareno. Umaalam ng mga deboto nakahawak sa lubid ng andas. May mga pagkakataon pang nagtatakbuhan ng mga deboto sa tuwing magkakaroon ng puwang malapit sa poon. Mula kahapon hanggang kaninang madaling araw, bago ang mismong traslasyon ng itim na Nazareno, hindi napatid ang pila ng mga deboto. Umabot na hanggang sa bahagi ng Rojas Boulevard ang pila. Ang kanilang iisang misyon, makalapit, makahalik at makahiling sa mahal na poon. Okay lang din po. At least nakapasok kami rito sa teritoryo ng mahal na Nazareno. Si Jeffrey, 6 na taon na sa pagsampa. Hindi para humiling ng anuman, kundi para magpasalamat sa biyayang taimtim daw niyang ipinagdasal. Ang magkaroon ng anak na lalaki na ngayon isinasama na niya sa pamamanata. Iba-iba naman ang pananaw kasi ng ibang deboto eh. Meron, siyempre, yung iba ang tingin nila sa mga katulad namin sumasampa. Pagkatapos ng morning prayer, bandang 5:00 ng umaga, mabilisan na puno ng mga deboto ang tapat ng entablado. 2 oras itong mas maaga sa itinakdang 7:00 pagsisimula ng traslasyon. Sa dami ng tao, nabaliktad ang unang direksyon ng andas. Natagalan pa bago ito mamaniobra sa direksyon ng Manila Hotel. Nakausad na ilang metro pero muling natigil ang galaw dahil sa mga tagpong tulad nito. Kani-kanyang sampa, kani-kanyang hata, kaya mga ihos, itinulak na pababa ang ilan. Sa dami ng tao, todo bantay ang mga otoridad. Nariyan ang mga K9 unit na walang tigil sa pag-iikot. Halos bawat kanto may mga sundalo at polis. Bukod pa riyan ang mga nakasibilyang intelligence agent. Hindi lang sila sa mga debotong kasali sa traslasyon na kataon, kundi maging sa mga posibleng mananamantala sa sitwasyon. Iskando ka lang. Bakit niyo ba ako pinipirsa? Ang lalaking ito ay naresto ng Manila Police matapos makunan ng isang supot na naglalaman ng magkakaibang susi ng sasakyan at kung ano-ano pang kahina-hinalang bagay. Ayon sa lalaki, napulot lang niyang supot. Iniimbestigahan na siya ngayon. Bandang 7:00 naman ang respondihan ng Camp Crime Bomb Squad ang inabandonang bag na ito sa Plaza Santa Cruz sa harap ng simbahan. May napansin ako mag-asawa yata sila. Iniwan po dyan. Suot ang bomb suit. Nilapitan ng miyembro ng bomb squad ang suspicious luggage. Nagsagawa ng iba't ibang proseso na nagtagal ng halos kalahating oras. Tinalian, hinila sa ligtas sa lugar at nang mabuksan ang bag. Kinakabahan po. Okay. Kaso lang masyado yung bomb suit eh. Sabi ko i-drag lang namin kung medyo walang hindi naman sumabog. Yes, sir. Pinuntahan ko na, ni-render safe ko na po. Binuksan ko na po yung bag. Negatibo sa bomba ang bag. Tanging mga kamiseta na may mukha ng Senyor Nazareno lang ang laman nito. Bago nito, napasugod din ang bomb squad sa gilid ng Quiapo Church dahil sa naiwang maleta. Pero damit lang din ang laman nito. Naiwan daw ito ng isang babae na naghanap ng palikuran. May mga sniper namang nasa ibabaw ng ilang gusali. Pansamantala ring pinatay ng mga telco ang kanilang serbisyo, partikular sa mga daraanan ng prosesyon. Karaniwang kasing cellphone ang ginagamit na pang-trigger sa mga bomba. Ayon sa pulisya, isa sa may pinakamahigpit na seguridad ng traslasyon ngayong taon. Kasunod ito ng mga intelligence report na may mga teroristang grupong nagbabalak manggulo sa Quiapo. Ang difference last year from now is syempre yung mas malaki buhos ng mga tao natin na nagbabantay dito. At the same time po ay yung nadagdagan pa yung mga augmentations natin. Nauna lang sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na walang nakitang specific threat ng mga otoridad bagamat naka-alerto sila. Ivan Mayrina, GMA News.